Di mo aakalaing may ganitong campsite pala sa gitna ng syudad. Tahimik, mapuno at malilim. Dito lang yan sa bayan ng Dasmariñas, lungsod ng Cavite. Sakto para sa mga ayaw lumayo at gusto lang ng pahinga. Mura, may CR at shower room, may malakas na tubig at malamig ang simoy ng hangin. Bagay sa mga nagsisimula pa lang makaranas ng camping. Isa rin itong cafe o coffee shop na nature ang vibes. Dito muna tayo kasama ang mga tropa. Sa gitna ng katahimikan, isang kaganapan ang di namin inaasahan. Anong kababalaghan ang mangyayari sa amin? Kaya ano pang hinihintay? Simulan na natin ang kwento. So ngayon tinatahak natin ang kahabaan ng Malagasang Road dito sa may Imus, Cavite. Dito tayo dumaan ngayon sa may looban dahil feel ko lang dito tayo dumaan sa looban ngayon. Ang dire-diretso lang naman ito hanggang Dasmariñas, Cavite. Tapos pagdating natin dun sa may town proper ng Dasma, meron tayong kakananan doon. Basta lalagpas lang tayo ng town proper sa may bayan mismo, sa may poblasyon nila. Then meron tayong kakananan doon papunta sa campsite na pupuntahan natin. Kung mapapansin ninyo, tayo naman since malapit, ang bahay lang ang sinuot natin. Hindi na tayo nag damit ng pangalis. Lapit lang naman kasi. Sobrang magiging chillax na magiging episode natin ngayon dito. At may pinaplano kasi kami na mga adventures na pupuntahan. Kaya hanggang hindi pa namin na-finalize yung plan ng grupo, puro chill camp muna yung gagawin natin. Dahil medyo matindi-tindi yung mga gagawin naming plano na sana matuloy. Ay siya, wala na pala akong gas. Ayan o, empty. Uy, mams pala yun. Empty, empty bar na. Hanap muna tayo ng mapapagasan dito. Baka tayo maubusan. Ayun, may Phoenix. Hindi na tayo magpagas bago tayo dumiretso sa pupuntahan natin. At baka dun pa tayo abutan ng pagtirik. Ayan. Diyan tayo. At unleaded. Pagas muna tayo saglit. Dito nga pala tayo nagpapaprint ng sticker guys, sa may Impression Printing Shop. Ayan, Balloons Party Needs. Dito, sa tapat lang yan ng Phoenix Petroleum. Ayan, Impression Printing Shop. Dito tayo nagpapaprint ng sticker. So kung gusto nyo magpaprint yan ng sticker, message nyo lang sila sa kanilang Facebook page. Antay lang natin yung sukli, tapos larga na tayo. Okay, thank you. Thank you po. So sibat na ulit tayo. Diretsoy na natin itong Malagasang Road papunta dun sa pupuntahan natin. Yan, approaching na tayo. Approaching Dasmariñas, Cavite. Ito na yung arko, City of Dasmariñas. Ayan, so malapit na tayo guys. Saglit na talaga to. Ayan tayo sa Dasma. Ito na Yan ang simbahan dito sa may Dasma. At yung kanilang City Hall. So kakanan tayo sa may Kantimbuhan Street. Hindi ko alam. Dito lang yun, ayan, dito Kantimbuhan Street. Kaso one way ata to eh. One way ba to? Turn right, okay. Two way. So
So dito kakanan tayo. Palatandaan yung Greenwich. Yan. Tapos dire-diretso lang tayo dito na 1.5 kilometro. So pagdating natin dito sa St. Jude Academy, then Dali, in 300 meters lang kakaliwa na tayo. Dito na ata tayo kakaliwa. Ito ba? Hindi, parking lot to baka dun pa. Yan, tapos to may simbahan na ginagawa. Baka dun tayo magta-turn left siguro. Teka lang, kamali. Magpas tayo guys. Ito nga yun. Yan, dito sa may ginagawang simbahan or gawa na simbahan. Dito tayo. So may dadaanan tayong tulay dito na merong flood control project ng DPWH. Yan. Flood control project by DPWH. Okay dito parang ano na, parang semi-nature feels Imagine nasa city tayo ng Dasmariñas, syudad dito ng Dasmariñas. Uy, ang dami motor ay, ito nagkalaglagan na ibang motor impounding area. Dito ini-impound yung mga mga motor na kukuha. Ito police station, City of Dasmariñas warehouse. Yan, kakanan tayo dito sa may Magnolia. Ito yung daan. Okay. Then pag doon kasi tayo dumaan sa kabila, mahaba yung rough road. Ito yung dadaanan nating rough road. Ayan. Ganito yung dadaanan nating rough road kung doon tayo dumaan sa dire-diretso kanina na At least dito mas maiksi. Ayan. Kaya naman to. Hindi naman siya kahirapan Hindi naman maputik Intact naman ang mga bato, intact naman ang lupa. Wala tayong problemahin sa ganitong klase ng rough road. Lapit na tayo guys. Yan. Malapit na tayo sa Cafe Salvacion. Ilang metro na lang. At si Large nandun na pala. Ito na, Cafe Salvacion na to. Nakita ko na, manggahan na May isang daan pa dun Kung hindi tayo kumaliwa kanina dun sa simbahan, may daanan pa dito. Yan, diretso na yan, rough road yan. Pero since dumaan tayo dun sa may simbahan, konti lang yung rough road na dinaanan natin. Ito na si Large. Parang natatakot ka, Large Dito na si Large. Papambahay lang ako, pre. Hello guys, dito na tayo. Ba't di ka pa nag-set up? Wala pa mayari. Wala pa ba? Dito muna tayo, tambay muna tayo. Kain muna tayo dyan, tanghalian. Wala naman na tinda? Wala ba? Hindi ako sure. Meron yan? Kape ito Ayan, dito muna tayo guys. Napaaga tayo ng dating dito sa camp. Buti na lang bilang nagka-camping, lagi tayong handa. Kaya minabuti na muna namin magsaing para kahit papano makakain tayo ng tanghalian. Ampalaya at sarsyadong galunggong ang ating pagsasaluhan. Maya-maya, dumating na rin ang ating kaibigan na si Ili Rice. Kain muna tayo. Sige. Sain kami. Tatangin. Kasama yung pamangkin. Ano ka pamangkin na yan? Saan kayo dumaan dito? Dito. Dito ako dumaan ng sukan. Dito ako dumaan Dapat pala dito ako dumaan. Kasi walang off-road dun Imagine mo yung motor mo. Hey guys, dumating na Ili Rice. Sakto kakain pa lang tayo tanghalian. Kumain na ba kayo? Kanina, drive-thru kami. Drive-thru. Kami wala pa Sige, drive-thru. Tara, kami muna tayo. Sige. Alas 2 pa naman mag-open. Ano oras na ba? Pwede na mag-set up. 48. Pero pwede na mag-set up.
Ito, ulam natin. Simple lang. Baon ni Large. Guys, dito na tayo pepwesto. Ito yung napili ko na pepwestohan natin. At si Lars dun sa likod natin siya pepwesto. Ang gusto ko kasi dito, at least malapit ako sa hugasan at sa CR. At least dito tayo pepwesto. Yan sila Neil doon sa damuhan nakapwesto. May damuhan din doon. Tayo dito rin sa damuhan na ito. Dami puno ng mangga. Sobrang gaganda. Dito kaya pre? Parang broccoli yan pag pinalipad. Pwede yan. Oh. Ano naman yung tubig eh, no? Oh. Ito may echas dito ha. Hindi, wala. Ay, hindi ako pwede dito. Ano pala to? Ayun oh. Diba? Hindi. Umaayos yan. Huwag mo patayin. Lilipat na ng bahay yan. Dito na lang ako. Pwesto nila yan eh. Dito na lang ako. Sinira mo pa yung bahay oh. Wawa naman. Takot ka eh. Hindi nakawa ako. Siyempre. Dito na lang tayo pala pwesto. Ayan. So, dating gawi. Bilang-bilang na lang tayo. In 3, 2, yan. So, tapos na tayo guys. Ganun lang kabilis mag-setup. Parang naging moto tent yung labas natin, no? Kasi pinasok natin yung motor natin sa loob para naman hindi siya ganun nababasa. Black beer ulit tayo kasi nag-uulan ngayon. Then by next na mga camping natin is mag-ano na lang tayo. Yung sinabi ko kanina na light pack. Yan, pinasok ko lang yung motor ko kasi uulan eh. Medyo hindi maganda yung panahon ngayon. Samantalang si Large na ang konti-konti nang siniset up. Hindi pa rin tapos guys. May tarp pa ako. May tarp pa siya. Kawawa naman talaga yung kaibigan natin na ito. Kain kasi ako ng kain, mayat pa yan. Uy, bigay mo kaya sa kanya yung pagkain, no? Tuta. Oo, ano no? Bigay ko na? Oo, bigay mo na. Dali, Oh, yung pusa, marami po. ibibidyo kita. Kasi, ano yan eh, Good Samaritan. Nawala. Baka diwata yun. Baka diwata. Ayun o. Chu. Chu. Punta ka na. Chu. Chu chu. Chu chu. Ayun pala yan o. Ayun pala o. Chu. Iwan mo na dyan. Kakainin nila yan. Yan lapit yan, dyan ako. Ayan, ayan. Dalawa sila lumalapit. Ayan. Ayan, kainin nyo na guys. Ayan. Ayun. Ayun yung isa oh. Pupunta na rin. Dalawa na sila. Hindi tayo makalapit kasi mailang sila eh. Ayun, ang cute. Kumakain na yung dalawa. Ayun, Good Samaritan talaga si Large eh. Ayun, natira namin pagkain kanina guys. Ay, may papalapit pang isa. 3 na. Bilisan mo, maubusan ka. Maubusan ka. Ay, ang galing. Cute na mga tuta oh. 3 sila guys. Wala na, naubusan ka na. Naubusan ka na. Yan guys, so tapos na tayo mag setup na itong ating tent. Sunod naman natin yung mga ibang gamit natin para mamaya chill chill na lang yung gagawin natin dito. Tara. After natin matapos yung setup ng tent, actually ginagaya ko si ginagaya ko si Reed. Aparad ko si Idol Reed ay. Nanonood kita gagayahin lang kita. Meron tayo ngayon lamesa dito na nabili natin sa Shine Trip. Ang kagandahan dito sa lamesa na to, ganyan lang siya oh. Oh, ayan na. Saglit-saglitan lang. Tapos yung mga paa niya dito, mabibili nyo sa Shopee to, meron to, hanapin nyo lang. Shine Trip yung tatak sa akin, pero alam ko meron din yung mga ibang brand. So ito, papasok mo dito. Ayan. Instant lamesa na yan. Ayan. So firm na yan, hindi na siya matatanggal. So ulitin nyo lang yon sa kada paa na 4 na ito. So ganito yung kalalabasan niya. So ito yung itsura niya guys. Pagka tinayo na natin, napakasimple lang yan, diba? Medyo mauga siguro dahil
hindi pantay yung lupa. Pero sa bahay, hindi naman siya mauga eh. Hindi kasi pantay yung lupa eh. Yan, ito yung ginagamit natin ngayon. Light pack lang din naman to. Nasa around 1 kilo yata. Magaan lang. Tsaka napakabilis niyang i-set up. Sobrang bilis. Ayan. So isunod naman natin yung syempre lagi kong ginagamit. Ang ating upuan na Lazy Hitch. Nabili ko lang to sa Shopee. Nakalimutan ko na yung presyo. Pero ang bigat kasi niya, siguro nasa around 2 kilos din ata. Ang bigat niya, heavy duty talaga. So malaki to. Nakakita nyo naman na to sa mga previous vlog ko. Meron siyang armrest. Yun ang kagandahan dyan. So ito yung itsura niya. Gusto ko tong upuan na to. Ang bigat lang talaga, 2 kilo mahigit. And may armrest kasi siya. So ang taas pa nung clearance niya sa ulo. Sandal na sandal yung buong ulo mo pag umupo ka dyan. Tsaka napakatibay niya. Imagine, ginamit ko na to sa Goat Cliff. Halos maraming camping na natin na nagamitan ko nito. Gustong gusto ko itong upuan na to. Pero since bumili nga tayo ng pang light pack, baka hindi na natin siya gamitin. Pero siguro may mga pagkakataon magagamit natin siya pag mga chill camp lang, kagaya ng ganito, ganyan. Pero since mag-adventure tayo, may pinaplano tayong mga adventure, magla-light pack lang. Next natin itong ating lagayan ng itlog. Lagayan ba ng itlog tawag dito, Largs? Egg nest bed. Egg nest bed ba? Ewan ko, nabili ko sa Shopee din ito. Ito lang dati gamit ko eh. So ngayon kasi ginagamit ko na lang siya as pang ilalim. Tapos meron tayong inflatable sa itaas. Pero siguro pag nag-light pack na ako, purong ito na lang gagamitin ko kasi apakagaan lang nito. Nasa 300 grams lang ito. Makakatulong siya sa atin para hindi masyado mabigat yung mga dala natin. So tara, lagyan natin sa loob. Ayan guys, pang ilalim lang natin to guys. Pang ilalim lang natin to. Tapos mamaya papatong natin inflatable. Pero dati nung nasa ato ko, kahit sobrang ginaw doon, ito lang ginamit ko. Hindi naman malamig sa likod eh. Maganda siya kasi basta bibili nyo lang yung may ganito. Ang tawag dito insulation, yung aluminum na para i-resist niya yung lamig na ibinibigay ng ground. Ayan. So maliit lang, no? Maliit lang natin dito. Pero kasya tayo dyan eh. Ilang beses natin nagamit to eh. Ang susunod naman itong inflatable na bed natin para malambot yung ating higaan na nabili din natin sa Shopee from Moby Garden. So maganda siya kasi kagandahan dyan, halimbawa mabato yung hinihigaan mo sa likod, hindi mo talaga mararamdaman dahil nga naka-inflate siya. Tsaka ang kapal niya. Alam ko yung iba may mga ganito na rin na higaan na ginagamit. Pero advisable to para sa mga solo camper na kagaya ko. So pwede nyo siyang gamitin para higaan. Komportable. Pero syempre pwede mo siyang bombahan. May pambomba to sa loob eh. Yun nga lang, ako bumili na rin ako ng pambomba para hindi na rin ako mahirapan. At ang kagandahan dito sa Flex Tail na nabili natin, para ba to? Pwede mo siyang, may ilaw to eh. Pwede mong gawing ilaw. Ayun, ang lakas niya. Parinig to Pwede mo gawing to eh. Kapalit ng Giso Life, pang pang electric fan. Kaso mababang battery nato, baka maubos agad. Pwede rin gawing flashlight to. Flashlight tuloy, ilaw saka. Ayan, bombahan na natin sa loob itong kama natin. So inflate na natin guys, gamit itong ating pang bomba. Ipapatong lang natin yan dyan, tapos i-press lang natin yung P. Ayan. Saglitan lang yan, may inflate na yan. Yan, so ganito ang magiging itsura niya guys pag na-inflate na. So sobrang kapal niyan, imagine niyo sa kamay ko. Ayan Tapos meron pa tayo sa ilalim na para hindi ma-absorb yung lamig. Sobrang kapal niyan, komportable ka dyan. So lahat naman itong mga gears na pinakita ko dito is ilalagay natin sa description para kung sakasakali may ibang camper na gustong makabili ng mga ganito, pwede nyo naman din bilhin. Ayan. So ang susunod natin yung ating inflatable na unan. Ayan. So meron tayong nabili from Quechua Decathlon. Kulay na kulay pa lang, alam na no? Pares kami ni Large actually. Inflatable din siya. Ang matagal ko na rin itong ginamit. Sa Atok Benguet pa lang nagamit ko na siya. Inihipan lang, hindi ko na ginagamit yung oras, yung ko dito, yung Flexel eh. Ayan. So
Ganun lang kadali. I-inflate na natin siya. So ito yung ating magiging unan na gagamitin. Meron tayo dito dalawang swante kasi ito lang naman yung kailangan natin. Hindi natin kailangan na masyadong maraming ilaw. Then meron tayong isang floodlight from Phoenix. Binili natin dito sa Shopee. Pero alam ko wala na, hindi na available to kasi limited edition lang ng Phoenix to, US brand. Ginagamit ko to pag halimbawa nag-video ako sa sarili ko at walang ilaw. Siyempre ang GoPro mahirap yan pagkagabi. Napakaliwanag niya guys. So, ayan. Pakalakas na ito. Pare-parehas ito. Kahit walang patayan, tumatagal ng 24 hours or mahigit pa sa 24 hours. Walang patayan yun. Tulad nito 10,000 mAh to eh. Napakalakas na itong ilaw na to. Ang mga swante natin, kung di ako nagkakamali, is nasa 2.6 yung milliampere na mga battery na ito. So napakahalaga na meron tayong ilaw sa ating camping ground, sa ating camping site para at least safe tayo sa gabi. At maliwanag din, makikita natin yung mga bagay na ginagawa natin. Meron tayong nabili from Nightcore. Halos pares lang dito ng mga generic eh, parang tinatakan lang ng Nightcore. Pero ang napansin ko kasi pinagkaiba niya, natagal sa akin to ng 24 hours na walang patayan. Number 1 lang sa number 1 na settings. So tumatagal talaga siya. So pagka mainit yung lugar na pupuntahan nyo, at least meron kayo kahit isang electric fan kung solo ka lang naman. Kailangan natin ng electric fan sa mga lugar na hindi ganong kalamigan. At the same time pagka summer, ganyan, napakahalaga nito. Pero hindi to pang light pack kasi hindi siya compact. Medyo malaki siya para sa akin. Ayan, lagyan natin doon. Ang gusto ko dito sa tent ko guys eh, merong sabitan. Dito natin isasabit yung ating electric fan. So nakaganyan siya. So makahanginan tayo dyan kasi since hindi naman mesh to eh. Basta komportable ako pag nandyan yan, nakahanginan ako eh. Ayan. Konti lang naman itong mga gamit natin. Hindi naman tayo masyadong magagarbo. Para lang to sa mga needs natin. Halimbawa, kung chill camp lang naman ang gagawin natin, especially pag 3 days 2 nights tayo, ganito yung magiging setup natin. Tapos chill camp lang. Ayan. Next natin ang ating foldable bucket. Ayan. Actually marami akong ganito eh, iba-ibang kulay. Pero na-realize ko na lang bandang huli na mas kailangan ko ng transparent. Why? Kasi para nakikita ko yung tubig na kinukuha ko kung malinaw, malinis o hindi. Kaya transparent yung kinuha ko. Kasi meron akong itim. Kaso nga lang minsan pagka nasa ibang lugar ka, especially ang tubig na kinukuha na ninyo is yung mga tubig bukal, may ibang malinis, may iba na talagang ma-brown yung tubig na lumalabas sa tubig bukal. Hindi natin alam kasi kung saan na nagiging source na kinukuha na nila ng tubig. Kaya ngayon meron tayong ganitong bucket para yung tubig na kinukuha natin is alam natin kung malinis o hindi. Pero usually naman di ko naman nagagamit to eh. Hindi natin nagagamit to. Usually mga campsite may mga sink naman, may mga gripo naman eh. Kaya hindi na pag ganito, tinatago lang natin, hindi natin ginagamit. Pero pag may mga campsite na malayo kayo sa hugasan, kailangan mo talaga mag-igib kasi para doon ka na lang maghuhugas ng mga plato mo sa ano ninyo, sa tent ninyo. Ayan. So next is yung mga gamit naman natin sa pagkain. Napakahalaga nito, especially lutuan. Kailangan natin ng mga ganito na stove kasi gusto natin mapadali lahat ng trabaho natin. Pwede naman tayong gumamit ng mga kahoy, magluto sa kahoy. Kaso medyo matrabaho pa yun, maghahanap ka pa. So ang kailangan natin na lang para hindi nang ganong kahirap-hirap eh, kailangan natin ng stove. Any stove naman pwede nating gamitin. Then at the same time, kailangan natin ng lutuan. Yung lutuan ko nasa hugasan ngayon, hugasan pa lang natin mamaya. Kumain kasi kami kanina ni Lards eh. Hindi pa nahugas. Para siyang pang minimalist na lutuan. Para siyang lunchbox na pwede ka rin magluto ng ulam doon. Pang one person lang talaga yung mga gamit natin. So may dala lang tayo na extra na plato tsaka baso para kung sakasakali mamayang kakain tayo kung marami-raming pagkain dito tayo kakain. Yung kutsara nasa hugasan din eh. So isa to sa mga essentials na mga kailangan natin sa camping. Tubigan. Yan. So ang gamit ko is nasa 2 liters na aqua flask. So sapat na sa akin to para sa isang buong araw. Lamig, sarap. Sa mga kagaya ko na solo camper lang, 2 liters is enough. Pero depende sa inyo yan eh. May iba kasi kayang umubos ng mga 4 liters.
Meron din naman ng Aqua Plus na ganun, or any flask basta kung gusto niyo ng malamig na iniinom. Pero kung sanay naman kayo sa mga hindi naman malamig na tubig, may mga ganun tao kasi, goods na yun, bumili na lang kayo ng mas magaan kasi yun eh. Bili na lang kayo ng Absolute or kahit anong mineral water dyan. Goods na yon sa mga hindi mahilig sa mga malalamig na tubig. Ayan, so ito lang yung ating mga gamit based sa mga essentials mo lang, di ba? Sa mga kung saan ka magiging komportable. Kasi at the end of the day, naka-base ka sa setup mo based on kung saan ka magiging comfortable. Not necessarily for aesthetic or what. Yung mga dala mong gamit is kung saan ka magiging komportable. Tulad ako, yung tent ko, hindi ako komportable na nakahiwalay ang tarp at ang tent kasi napapagod ako. Kaya yung sa akin, ganito yung naging tent natin para isahan na lang. Ayan. So, minimalist lang, wala naman tayong dalang mga anything na kung anik-anik. Kung ano lang yung pinaka-essentials natin na ginagamit sa camp, wala namang sosobra dito na hindi natin ginagamit. Lahat naman ng dala natin is ginagamit natin at komportable tayo. At the end of the day, ang mahalaga, masaya at komportable ka. Ayan. Pero I'm not against dun sa mga gusto ng mga aesthetics, yung mga malalaking tent, kasi yun yung nagpapasaya sa kanila, yun yung nagiging komportable sila. So okay lang din yun, wala ring masama kung nakahamok lang tayo or hammock tarp lang, kasi yun yung komportable sila eh, diba? At the end of the day, kung saan ka masaya, yun na yun, at walang pwedeng kumontra doon. Ayan. Large TV. Bro, aesthetic. Ganda na setup nila Nilo. Bro, may Christmas lights sila Nilo. Ilaw yan. Ay, ano na pala ngayon no? Bare months na no? Sana ilaw mo. Bare months na. Ever. Ilaw mo. Large na eh. Meron niya ilaw. Pag bigyan mo. Grabe, aesthetic yung ano, Pasko na yung ano ninyo mga ilaw niyo Samsung. Magkano ganito? Kaya maganda guys, pang family ano. Pwede no. Pang family talaga. Kailangan ganito ang setup. Para komportable kasama yung mga bata. Ganyan dapat ang setup pag family. Ayan. Ito yung bunso nila guys, si Large. Bunso pero large. Large TV. Maya-maya pa, lumabas muna tayo saglit para bilhin yung mga ibang kulang na gagamitin natin sa hapunan. Kay Large na tayo sumakay para tayo ang taga-bitbit ng mga bibilhin. Mas maganda daan dito? Mas maganda. Oo, kaysa yung dinaanan mo. Daanan mo bukas para malaman mo. Ay, oo, dito ako dadaan. Talaga magtatampo ka sa gobyerno. Tapos ng mga project ng DPWH, no? Makikita mo yung bilyon-bilyon to. Nako po. Ayan o. Diba? Ano na tayo? Ayoko mag-talk. Ay, may tinda kayong bigas? Meron. Magkano po isang kilo? 55. Sige po. Meron. May bigas. Saka pabilit mo 1 kilo pre. Isang kilo, 55. Ayun, nakahanap tayo dito guys. Tindahan. Lapit lang. May mga tinda sila dito. Dami. May kape. Ito. May mga soft drinks pa nga oh. Alam ko brown yung brand nila, di ba? Coffee ko brown. Hindi ko lang sure, hindi ako nagkakape. Oh, may GSM pa dito, Gin Pomelo. Ay, may pusa, oh, cute. Nakakita na naman ako ng pusa. Magtatawid sa kalsada. Napakagalante ng kaibigan natin na si Lars. Akalain mo, sinolo niya ang bayarin sa mga pinamili. Salamat paring Lars. Sobrang chill lang ng camping natin ngayon dito. Yun din naman talaga ang dahilan kung bakit karamihan sa atin ay nagka-camping. Para lumanghap ng sariwang hangin, makipag-fellowship sa mga kaibigan, magpahinga matapos ang buong linggong pagtatrabaho, at gawing balanse ang buhay. Ang Cafe Salvacion ay isang coffee shop o cafe at the same time campsite sa Manggahan sa bakuran nito. May iba't ibang inumin silang ino-offer para sa mga coffee lovers at mga guests. Nagsimula silang mag-operate noong 2021 at
Halos dinarayo na rin ng iba't ibang coffee lovers, mga vloggers, at mga estudyanteng nag-aaral sa lungsod. Simple lang ang coffee shop na ito at napakadesente. Buhay na buhay lalo sa gabi kapag bukas na ang mga magagandang ilaw nila. Yung vibes na nasa coffee shop ka sa gitna ng kalikasan, napaka-unique na setup. Sa cafe na ito rin tayo umorder ng mga ngatan natin habang nagpe-fellowship. Cheese nachos at fries lang, goods na. Tamang kwentuhan ng mga pinaplanong adventures sa mga susunod na buwan. Ganito lang naman ang magagawa natin sa gabi, pampalipas oras bago magpahinga. Kaso, guys, medyo ngayon, medyo nakakatakot ngayon kasi alauna na madaling araw. Hindi, anino pala, anino. Gago, wag kang manakot, boy. Hindi, anino. Ano bang script? Gago, walang script dito. Kung ano makita natin, yun na yun. Go something nga eh. Hindi, hanapin natin. Gagi, wala nang daanan dito. Hindi, sige na ito. Halik yung ano ko, shirt. Ito parang hati nito eh. Grabe, may nakasampay doon sa short ni ano. Ano yung nakasampay sa short mo? Delikado siguro gagawin natin. Ito. Lusutan yan. Nandiyan. Ay, masukal na to, bro. Hindi, ako yan. Saan yung ano nila? Yung sinasabing campsite ni Sir? Ito yung campsite place, ha? Isipin mo, maglilibot lang kami ng... Dito yun? Maglilibot kami ng campsite ng ganitong oras sa alauna madaling araw. Lang yung tali ko. Ano ba nangyari sa'yo, boy? Ay, ito yung campsite. Tali ko. Nakapagtakbuhan kasi tayo eh. Oli ah. Nakapagtakbuhan na. Nagigagamba yan. Ay, ito yung isang campsite. Yata. Pero yung anak ko, yung gagamba daw. Ba't kasi gabi tayo umikot? Balik pa kaya tayo? Balik naman siguro. Hindi, ito may harang na eh. Oh, sarado na. Ay, ito yung isang campsite. Ayun, may nakaharang na eh. Wala na. Hanggang dito lang. Hindi pala malaki. Sabi malawak. Ito nga isang campsite. May harang na eh. Oh. Alauna na madaling araw. Hindi namin gusto to, guys. Si large lang kami pakanana ito. Alam mo yung tapos ko. May belt eh. Lagi, ang laki ng punso, boy. Malaki yung punso. Baka duwende yan. Malaking ponso. Alam mo yung hindi kasi mo. Gusto ko? Ito yung sinasabing wala ng puno, ng mangga. Wala na, tsaka may harang na, bro. Ayan. Oo. Hindi na tayo dyan. Palabas! Ano? Sige, palabas! Yagi, nasan tayo? Ngayon sinasabi ko, hindi natin alam yung palabas. Tayo lalabas na ito. Hoy! Lars! Hoy! Lars! Naligaw ka! Yagi! Huwag kami ingay, may bahay dyan sa tabi mo. Tutulog na oh. Guys, may abnormal doon, guys. Hindi na namin kasalanan yan. Nasapian na. Sino yung palabas? Ito. Yung dalawa saging. Gagi. Ay, hindi dyan, bro. Gagi ito. Ayun yung mga tintatin. Ang liit lang pala. Akala ko naman kung malaki. Ayun, guys. Balak namin sama ng libutin yun. Ilang hectares? Something. Oo. Balak naman sama yung ikutin. Ang liit lang pala. Ayan. Tapos na kami. Yan lang. So, good night, guys. Good night.
and have a nice day. Morning good guys, nagluluto na yung kasama natin dito. Siya si Lars Pacheco o Lars Santiago. Pasok nga ako yan. Bakit ka napaso? Ano yan? Mantika, tumalsik. Ginanong ko kasi Jerks. Ginanong ko para magkalat. Napalakas. Ano nangyari? Pasok ka ata oh. Uy! Pero hindi pa naman masyado. Nakatayo. Ay! May virus na yan boy. Kulang lang man. Sa bagay. Ay ito! May virus na yan boy. Okay. Di na pwede yan, contaminated na yan. Pili pa ilalagay ko yung bala sa buhay. Contaminated na yan. Sa hapdi ay. May rabies na yan boy. Ang hapdi ng ano? Ayaw mo nun, at least meron kang ala-ala dito. Alaala, lagi lang may alaala. Araw-araw lang may alaala. Ano ba boy? Napaka-clumsy mo, basag na naman. Di at least ngayon lang nabasag. Anak ng... Anak ka lang po. Mapapasok na naman ako nito. Palitan mo na yung ano mo. Palitan mo na yung kalan mo. Ayoko gumamit na nito. Magsoto ka na. O malalaglag tayo isang itlog mo. For today's breakfast, spicy egg, century tuna, and bahaw by Chef Lards. Diligo ka pa? Ligo ako. Lapit ka nga, maligo ka pa. Laki naman naglabaso na ilang gamo, lalaki oh. Pero gabi, parang hindi man lumukor. Kasi lang tayo. Gabi? Hindi, may oras ang lamok. May oras. Hanggang 7 PM lang yan. Isang panibagong camping experience na naman ang ating naranasan ngayong linggo. Ito yung isang libangan na gustong-gusto kong ginagawa sa malayo man o malapit. Ang mahalaga, makabuluhan ang paggamit natin ng oras. Madalas tayong abala sa ibang bagay, sa pamilya at sa trabaho. Pero huwag kalilimutan na tao tayo. Hanggat maaari, gawin lang nating balanse ang buhay. Coffee shop, babe, on the corner of a coffee shop.